morning with Sweetie. Talking muna kami, Sweetie, bago kami umuwi. Guys, welcome back to our vlog. It's Happy Merry Christmas! Merry Christmas to everybody! It's already 2 o'clock. Katatapos lang namin mag-work ni Sweetie. Tapos kumain kami sa Chowking. Maagap kami nagtrabaho. Buhay Amerika, buhay ibang bansa. Ay talagang kailangan pagdaanan muna yun. But actually, kinuha na namin yung mga dinner namin for Noche Buena namin. We have a simple dinner for Christmas. And uuwi kami para magpahinga, mag-set up, mag-freshen up, at magsisimba rin kami para salubungin natin ang Christmas. So guys, see you guys later. Malakas ang ulan, malamig, kaya ingat po tayo. And enjoy Christmas! So see you guys later! Using the apple and everything. Nasa Walmart kami ni Sweetie. Nabili kami ng prutas. Welcome back to our vlog. Nandito na kami sa bahay. It's already 4 o'clock pa lang naman. Ang lakas ng ulan. Pero nakapag-linis na kami ng bahay. Gagamitin namin for the dinner. Prepare na namin para mamaya wala na kaming gagawin. Ito yung mga binili ko and mix and match ko. Cute niya. Very simple. Dining lang dahil dalawa lang naman kami. So, prepare ko lang siya ng ganyan kaayos. Wala kami masyadong pagkain kasi nga tomorrow lalabasin kami, mamamasyal kami. But syempre dahil nga nasanay tayo na may Noche Buena at talagang culture natin yung mga Pilipino, kahit papano ay naglagay tayo ng konting blessing sa loob ng ating tahanan para salubungin natin ang Pasko later pagkasimba. So, eto ay halos minix and match ko lang. I am so happy na tuwing may okasyon ay talagang nakakapag-prepare ako ng maayos sa table namin and to prepare din para sa husband ko para maayos at maganda naman ang aming kakainan. So this one is so cute, ng plates. Ayan. And this one, cute din ng plates. Ayan. So ito mga to, marami akong binili kasi ito yung plano kong iuwi next year sa Pinas at magamit namin pang Christmas. So ginamit ko muna, lilinisan ko na lang i-pack, then ilalagay ko sa cargo. Ayan siya. Itong mug na to, itong basong to, matagal na. Actually, bumili ako ng bago, nabasag ko yung isa. So, wala ng partner. So, ito na lang yung ginamit namin. So, cute naman with Santa. And, I put the platito here para kung kami kakain ng matamis. Okay na okay siya. And I have a cake here. Lagay ko dito sa rep. Cute niya. Alam mo itong lalagyan ng cake na bili ko to sa Target. Ayan, so cute. And yung cake, nabili ko lang to sa Walmart kanina. So, dagdag lang siya. And we have a Santa Claus din na lalagyan ng mga chocolates, kisses, and everything. It's a red. And bumili rin kami ng konting prutas para makain din namin ngayong week na to. So, we have candies din. Pakita ko sa inyo. Linis na rin yan with tissue, candies, konting fruits, and ito regalo to no office mate ni Digno at friend niyang si Rio. Yan lang. Very cute dining lang siya. For Christmas! Balikan ko kayo mamaya. Konting linis lang ako. Presyo na. Prepare ko na yung pansisimba namin. But although meron na naman, tawag kami sa Pinas para sa side ni Sweetie, kina mama or kina mami kasi yung anak ko ay sumisimba na naman siya. Pero tatawagan na namin siya. Some of my good friends tumawag na like La Arnie. Eto siya. Tinawagan niya ako kanina. I think sa Paris is 12:30 pa lang or 2 o'clock na madaling araw. Pero may party sila kasi sinalubong na nila ang Pasko. So see you guys later. Magpapahinga muna ako bago tayo magsimba.
At bago natin salubungin ang Christmas! See you guys later! Guys, welcome back to our vlog. It's already magna-9 na and kami ay magsisimba na para sa pagsalubong ng kapanganakan ni Papa Jesus dito sa Amerika. And ipakita ko sa inyo yung outfit ko. Ito ay nabili ko pa rin last year. Gagamitin ko sana to sa prenup. Pero halos hindi ko siya ginamit kasi nga ayaw na namin ni Sweetie ng palit ng palit. Para yung mga 2 outfit okay na. So tumaba ako kaya medyo masikip. Pero ipapakita ko sa inyo. Alam niyo naman ako, I love black stocking kapag winter. Parang heat-tech stocking yan. So parang hindi ako lamigin. And eto siya. Yan siya. Para siyang retro 80s na damit. Ayan, alam mo mahilig ako sa ganyan. And I got a new shoes na doll shoes siya. Ang cute niya. Ayan, parang ballerina shoes siya. So, it's good for all my Sunday dressed. Ayan. So, ang cute lang niya. Yan lang. And magko-coat lang ako mamaya. So, simba muna. Simba muna kami, guys. After that, magkakaroon kami ng simpleng not so Ben and Sweetie dinner. And kanina kausap ko pa si na mami. Parang pagka-uwi namin, pagka-set up ko, pagka-ayos ko, pagka-pahinga ko. Almost 3 hours ko na silang kausap. Wala pa yung anak namin, simbahan pa. And mamaya na lang namin siguro siya tatawagan after church. And si Sweetie nakausap na rin yung family niya, nakapag-greet na rin kami. Some of my good friends, nakapag-greet na rin kami, kwentuhan, kumustahan. I think later baka mag-usap kami ni na Kate, ni na Edison, ni Arnie. Kasi sila Arnie ngayon ay tulog pa. And si Ruby yata mag-join from Dubai. Medyo tulog pa rin siya kasi galing din siya sa work kagabi. So yun lang naman, tayo muna ay magsimba, magpasalamat at salubungin ang kapanganakan ni Papa Jesus sa araw na to. I'm so excited kasi every Christmas, dyan ako nagpapasalamat, dyan ako nag-wish. And I think this year may mga tinupad talaga siya sa mga prayers ko talaga. So guys, samahan nyo kami. Sobrang lamig sa labas, umuulan na naman yata. But I know kailangan naming agapan kasi ang dami nagsisimba pag ganitong oras. So at least bukas, hindi kami masyadong maaga gigising. Makabawi man kami ng tulog. After that, sa hapon na lang kami mamamasyal ni Sweetie para tomorrow is Christmas dito sa Amerika. So guys, samahan nyo kami and let's go. Let's start our Christmas at makapag-dinner na tayo later. So guys. Wala pang tao. Para makapag-picture ka. Guys, welcome back to our vlog. Nandito na kami sa bahay ni Sweetie after church. Magdi-dinner na kami. Look, we're gonna be eat na. Guys, we have sisig, chicken, lumpia, siomai, the cakes, the fried rice, the cake, the nuts, drinks, and that one. So guys, let's eat our simple Noche Buena, Sweetie. Merry Christmas! And
So, kain muna tayo, guys. Guys, good morning and welcome back to our vlog. Merry Christmas to everybody. This is the next day kahapon, 24, na nagsunog-sobena tayo. We welcome Christmas. Nagsimba tayo at the night. And tumawag sa mga family, friends, sa aming anak, sa side ni Sweetie, sina mommy, daddy, at sa anak namin. At sa mga best of friends ko. At sa mga ilang suki ko. Ayan. So kagabi kami ay medyo late na rin natulog, nag-movie pa kami, nagkwentuhan. Sa taga na yung magkakausap ni na Mami, ni na Mika. Talagang in-enjoy namin kahit magkakalayo kami. Yung video call talaga ay sobra-sobrang inatak namin. So ngayon mag-lunch tayo. It's already 2 o'clock. So let's go, guys! There's some rice. Sweetie, mag-Merry Christmas na. Dami na rin. May price pa tayo. So let's, guys, we're gonna be eating with Sweetie. Naglalakad na kami ni Sweetie. Look, the guys. Email factory. Look. Guys. Guys, welcome back to our vlog. Tapos na kami mag-dinner ni Sweetie. Nandito kami sa candy factory ba to? Dito malapit sa riverside pa. Ganda nga, guys. So cute. Look, too much. Pasyal muna kami, guys. Samahan niyo kami.
here already. Ganda guys. Tapos may mga perya-perya dyan. So guys, dito pa rin kami ni Sweetie. Pasyal-pasyal. Guys, ang ganda niya. Full of water. Merry Christmas! So guys, tapos na kami na sweet. Ang laki ng isang ano. Nagustuhan na ba ito? Yes! Merry Christmas! Ganda. Daming tao guys. Ito muna, ikaw muna ang bukas. Ito muna kay Sweetie. What's that? Lutuan. Ano ba to? Ano naman kaya to? Bakit ba to ka? Ano ba to? Coach to? Oh. Balik ko pa. Balik ko sa malaki ko doon. Balik ko pa. Eto na! Itim! Na 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 na! Itim! Itim yan! Ang tagal natin hintay pero itim! 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 Yay! Yay! Yung gusto ko! Yeah! Oh, feeling siya. Ang ganda! Dapat Itim na yan, no? Itim! No, it's a pink one! Ang cute! Baby! Buti na nabili ako doon. Ah, ganito pala. Shan! Oh my god. Sure na. Wow! Hand wash! It's cream. Mm. Cream. And thank you, Zuri. Okay, next. Coach na. Ayusin natin yung ano. Talagang ganda. Ano ba yan? Bracelet. Ang ganda. Oh, diba, Coach? Picture na. Oh. Cute. And this one. Thank you. Picture mo na ako. Hindi ko kalimutan. Gugupitin mo nga, ayan, oh. Hindi, yung tabi lang. Yan, oh, di ba? Dali, oh. Ganun din sa kabila. Ano ba yan? Ang dami naman yan. Lutuan. Ang dami, baby. Napasaya mo. The best gift ever. Hi guys! Welcome back to our vlog! Nandito na kami sa bahay. Halos kanina pa kami dumating. Nagpahinga lang kami. Then tumawag kami sa Pinas para i-check si na mami at yung aming anak kasi tulog pa siya kanina nung kami ay lumabas. Actually, lumabas kami around 3 o'clock na. Nag-breakfast lang kami dahil tinanghali kami ng gising kasi kagabi nanood kami ng Netflix.
At saka sobrang tawag sa Pinas, kina Mami, nandun kasi yung mga pinsan ko, si Mika, nagkausap rin kami ni Edison from Bangkok, yung aking one of my BFF. Syempre yung aming anak, hinintay pa namin pagkatapos niyang magsimba. Nakapagkwentuhan at kumustahan pa for Christmas si Daddy. Tsaka yung pagka-text sa mga ibang kamag-anak at mga friends at mga suki ay halos talagang sunod-sunod. Ayan. Pagkarating namin kanina, nagtawag lang kami sa Pilipinas, and after that, nag-open na kami ng mga gift. Actually, wala naman kami na-expect na sobrang madaming gift kasi although yung family or mga friends or mga coworkers nagbigay ng konting gift, pero hindi ganun kadamihan, hindi kagaya sa Pilipinas na pag Pasko talaga, maliit o malaki, nakaka-receive tayo ng gift. But for us, kaming dalawa ni Sweetie, pinasaya namin ang aming mga sarili kahit dadalawa lang kami. So, we do exchange gift. Nagsabihan kami ng mga gusto namin or mga basic needs na kailangan talaga. Hindi kami naman gumastos dahil, alam mo yon, or kung meron man kami mga special gift, is reward namin to ngayong Pasko sa isa't isa. So, ang special wish talaga namin ay yung mga basic na kailangan namin. Makikita nyo naman sa vlog na very simple yung mga wish namin. Kagaya ni Sweetie, they asking for jacket, asking for a belt, asking for baunan. Yung isa lang yung hindi ko nabili, yung mug na meron sa Starbucks kasi wala akong makitang maganda or nagkaubusan na kasi Pasko. Maybe next time in Valentine's Day. And syempre jackets, ayan, medyas, and mga candies. Yan yung mga basic na talagang normally na nakikita ko at ginagamit ng asawa ko na talagang patuloy na itong magagamit. Kasi kaysa magregalo tayo ng mga hindi naman very useful, maganda kasi pag nagregalo tayo, lalong kilala natin yung tao, kapamilya, kaibigan, mas madali natin silang bilhan kasi alam natin na ma-excite sila, magagamit nila. So, yun yung mga request ng Sweetie. Tapos, yun nga, rubber shoes na Vans na halos ginagamit na niya. And, yun lang. Yung hindi ko lang siguro natupad sa kanya is yung mug talaga na galing sa Starbucks kasi medyo luma na yung ginagamit niya sa office. And yung request niyang electric fan, kasi meron kaming maliit na electric fan or may malaki naman kami electric fan sa kwarto at meron naman kaming aircon din. Pero syempre mas gusto nga na yung medyo tutok kasi nga mainitin siya. Kahit nga ngayong winter na sobrang lamig na at naka-heater na ang buong bahay para mainitan, talagang naka-electric fan pa kami. So talagang kapal lang kumot ko pagtulog. So nakahanap kami ng magandang electric fan para sa kanya. Hindi naman ganun kalakihan, medyo bilog lang kasi may electric fan naman kami. Tapos meron pa kaming fan sa dingding. But, yun nga, very happy siya, na-appreciate niya. At pinapili ko na siya para alam niya at gusto niya yung gagamitin. Yun. Sa mga ibang friends naman namin, nag-effort sila. Kagaya nito. Ang ganda nitong na-receive namin. Pakita ko sa inyo. Lutuan. Diba? Itong friend and office mate ni Sweetie, talagang normally, mga gamit sa bahay yung binibigay niya sa amin. At maganda yung mga brand niya. Na talagang tumatagal sa amin namang 1 year, 2 years, hanggang ngayon yung mga lutuan ay halos ginagamit talaga namin kasi ang ganda niya. Yung iba, na sobrang daming binibigay niya sa amin, hinahati namin, pinapadala namin sa Pinas, kay Sweetie or sa amin para magamit din kasi hindi naman namin lahat nalulutuan. But this year kasi talaga nagpalit kami or nag-decide kami na mag-rearrange ng kitchen kasi simula namili kami ng mga gamit nung wala pa talagang gamit yung bahay namin. Talaga nag-budget kami ni Sweetie na kung anong kailangan lang sa kusina. At dumami na nga siya, 'di ba? Dahil nga minsan kapag yun nga may handaan, gusto namin magandang presentation, magandang kumain kasi nga parang sa amin kasi parang dadalwa na nga lang kami tas maluungkot pa yung presentation ng kusina, table, parang nakakalungkot naman ano. Parang simple rewards mo yon pagkakain kayo sa lamesa, maayos, kahit simple lang yung pagkain, parang nakaka-excite pagsaluhan, na parang alam mo yon parang yun yung para sa akin. Tsaka natutunan ko yun kay Mami, kahit simple lang yung kakainin nyo on your celebrations like birthday, Pasko, bagong taon or anumang occasion or may bisita man kayo, maganda talaga, very organized at very, alam mo yung maayos ang lahat. And for me, I love very colorful. And this Christmas, ang ganda talaga nung setup namin kahapon. Hindi naman siya mamamahalin, pero alam mo kung marunong ka lang talagang mamili, and if you know, have sale and TJ Maxx, Marshall, ang gaganda ng gamit dyan, lalo na sa our home, napakagaganda, medyo mahal, pero matibay, maganda, and forever yung magagamit. So, I think kahit sa mga, 'di ba, 'yung mga 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 'di ba, 'yung
Ross, Burlington, Diddy's, or Dollar Tree, may mga gagandang items ng kitchen na pag hinugasan nyo naman ay magagamit at hindi naman talaga kayo malalason, di ba? Hindi naman nila titinda yun kung mapapaano sila, dahil mapapahamak sila. So, nasa sa'yo yan kung paano ka mag-mix and match, paano ka magde-decor, paano ka mag-set up. I love to set up our home. Maliit lang yung bahay namin, kaya ang sarap linisan o i-organize. And I love decorations. And part of it ay part yun ng pagbibusiness ko or pasabay ko. Kapag very organized, maayos, yung nakikita nila sa paligid ko, sometimes umu-order sila at natutuwa ako kasi naging part yun ng mga online business ko. So I need to be presentable. Hindi lang para sa sarili ko, kagaya ng pag nagsuot ako ng maayos, may bag akong maayos, na-order siya. Kaya parang isang market or strategy ko na rin ginagawa yun. At laking tulong talaga sa amin yun. So, this time, we decided na ang tagal na ng mga kitchen stuff namin, although kailangan ka magpalit kasi nilulutuan mo yon, pagkain yon, pinapasok mo yun sa katawan. So, kailangan talaga aware ka para hindi kayo magkasakit. Sa nabasa ko, I think every year, pag alam mo nang maitim na yung kaldero nyo, sad-sad na, you have to change kasi pwede ka magkaroon ka ng sakit or makakuha ka doon ng mga bakterya na magkokos na hindi na maganda, nasasama na sa pagkain mo. So, this year, kahit na alam namin medyo okay naman yung price, maganda pa rin, nahuhugasan, but sometimes nakakatakot na rin dahil ang hirap ding magkasakit, diba? So this year we decided na mag-wish ako kay Santa at si Sweetie na ngayon. Sabi ko nga sa inyo, this year, hindi kami nagregaluhan ng hindi talaga kailangan. We need a very useful, kung kailangan sa trabaho, sa aming sarili, sa aming anak, pamilya, or sa aming bahay. Yun yung mga nakalis ngayong Christmas. So we decided na magbago ng mga lutuan. Natatawa nga ako kasi ako'y nagpapasabay at talagang maganda akong pumili ng mga lutuan na binibenta ko sa Pilipinas, na nilalagay namin dyan sa shop namin sa Pilipinas, or pinupost ko sa Facebook ko at ang daming umu-order, ang daming nagpapasabay. Ako ang masyadong kuripot pagdating dito. Parang isa, dalawa lang yung binibili ko. But this time, dahil may budget naman tayo at ito na may kailangan sa bahay natin, and talagang mahilig kaming magluto ni Sweetie, talaga nag-aaral kami, and we try our best na makakain ng lutong bahay at Pinoy food dahil yun ang kailangan natin para mas tipid, mas budget, at ang sarap din kumain sa loob ng bahay. But although, kapag alam namin may extra kami, gusto namin mag-relax, gusto namin mamasyal, kumakain talaga kami sa labas. Hindi namin tinatanggi yun kasi reward talaga namin sa aming mga sarili. Yun. So, but not all the time. Yun ang sinasabi na all the time. Kasi mahilig kami mag-grocery, mahilig kaming mamalengke, at mahilig kami sa mga Filipino food. Mas gusto namin at sure kami kapag kami ang nagluluto kasi tamang-tama sa aming mga panlasa at alam din naman namin na talagang magugustuhan namin to. So yung cravings namin, mawawala siya. So dahil ang asawa ko ay magaling magluto at ngayon tinuturuan na rin niya ako at marami na rin ako di-discover, I think next year ipupush ko pa na masalitan kaming magtulungan na magluto sa kitchen. Kasi ang sarap no na kayo mag-asawa is another bonding nyo na nagtutulungan kayo na makapag-discover ng kahit anong pagkain na sinishare ninyo. Lalo na kung darating na dito sa Ate Marian, alam namin yung mga gusto niya. So talagang pinag-aaralan namin para magustuhan niya yung mga luto namin. So, ayan, ito, sa isang set na yung binili ni Sweetie, isang kahon. So, natutuwa ako kasi, I think by tomorrow, hugasan ko na siya para magamit na siya. At first menu namin na favorite ng bahay namin at favorite ni Sweetie, pero halos dinidisiplina rin namin at dinadalangan na rin namin ang pagluto. Syempre, tumatanda na rin tayo, although kahit mahilig ka sa karne, nagpapacheck up ka, maganda pa rin na sometimes you have to control din. Kasi sometimes nga dun sa food tayo nagkukos ng mga iba't ibang sakit. So you have to be disciplined kahit minsan ang hirap, but talagang kailangan, diba? Ang hirap din talaga magkasakit. So our first to do is bulalo on Monday or on Sunday. We don't know because we have 5 days holiday. So, para makapagluto tayo sa bago nating mga lutuan. So, ang dami niya. Lahat yata ng parts ng lutuan meron siya. So, but meron siguro rin akong isa pang iiwan na lutuan kasi mahilig akong magluto ng isda. Although yung asawa ko kumakain siya ng isda pero may particular fish lang siyang kinakain. Hindi ko pinush si Sweetie yung asawa kong kumain ng isda pero
Sinabi kong dapat matuto ka na maging equal dahil mahirap na ang buhay ngayon at mahirap din magkasakit. And thankful dahil may mga isda na siyang kinakain. Kaya sa isang linggo may 1 time or 2 times na kaming kumakain ng isda na ang kapartner ay gulay. Kasi yung asawa ko naman hindi siya pihikan sa gulay, kumakain na siya ng mga ampalaya, or mga kung ano nung gulay, so wala na akong problema doon, nasasalita na talaga namin siya. Importante yun, although mas bata yung asawa ko, mas maganda na medyo may disiplina pa rin, kahit ang hilig yung kumain sa labas, pero pag loob sa bahay, kailangan masustansya din kahit pa paano yung kinakain. So ang dami niya, may mga ganito pa nga eh. Gusto doon ni Sweeting, bilhan ako nito para pag nag-hot cake. Siyempre pagdating din ni Ate Tambe, si Ate Tambe mahilig din magluto, lalo yung mga breakfast, magaling siya sa ganun. So may mga kawali siya na lalagyan hot cake or itlog, diba? So ang ganda, ang ganda. Next naman niyang niregalo, nagregalo din siya ng mga kutsilyo, ganito. Kasi although meron naman kami pag mga cake or matamis, diba? And then I think ito, alam mo, ni-request ko na to sa kanya matagal pa at gusto ko ngayon na nasa IKEA. Pero ang ganda nito, I think TJ Maxx or Ross ito. Pero ang ganda niya, parang copy lang siya ng IKEA, but it's the same pa rin sila ng price. Nag-different lang sila sa brand. So for me, okay siya. Kasi yung isa naming salaan, parang gusto ko siyang gamitin lang para sa isda, sa karne, para hindi sila nagmimix ang mga gulay or yung mga anuman na nilalagay mo para hindi sila naghahalo. Magiging magkaiba na ang malansa or medyo malansa or gulay. Awan ko, para gusto ko ganun, very organized and particular din talaga. Meron din siyang stainer ba to or something. Ano pa ba ang gift ni Sweetie sa akin? Yun lang, and yun nga, marami pa rin siyang gift sa akin. I think it's another vlog ko na lang yun, i-discuss yung mga another gift niya. But yun lang yung mga gift na talagang gusto namin na ano to, what we call this, mabili, kasi talagang yan ang yung mga importante talaga na kailangan dito sa bahay. So, ayan. Tapos may mga chocolates pa, ganyan. So, okay. Ayun lang guys, I got a special gift pa rin. Every time talaga, singit ko na lang, pag Christmas, or birthday ko, pero maraming kasabihan na hindi daw maganda ang magregalo ang asawa or anak or whatsoever tayo ng relo. Pero simula kasi boyfriend ko pala yung asawa ko, hanggang naging asawa ko na siya, maging birthday, anniversary, or birthday ko, or Christmas, or Valentine's Day, or anniversary, once in a while or sa isang taon, I got a 1 watch or 2 watch sa isang taon, at gustong gusto talaga ng asawa kong regaluhan ako ng ganon. Kahit ako, I love to give sa sarili ko ng relo. Hindi ko man sila lahat na pagsasabay gamitin, pero nababalance ko silang checkin, linisin at gamitin. Kasi talagang I love watch talaga. Para sa akin, very classic at maganda na yung dating pag maganda ang relo mo, maganda yung tikaw mo, or naka-necklace ka. Ang sing-sing kasi normally hindi ako mahilig, but I have particular rings for the party, at saka yung regular ring ko, yung aking engaged ring, at meron ako ring yung aking wedding ring. That's it. Very formal na sa akin. Basta yearly umuwi ako dun sa paggawaan namin ng alas, pinatutubog ko siya, pinapalinis ko siya para presentable at maganda pa rin siya. So, this time, I'm very happy. This is my second time na watch na gustong gusto ko, kasi yung first, I think 2 years na lumilipas na niregaluhan niya ako ng ganitong brand, at yun ay gustong gusto ko nung ginamit ni Kinshu. I don't know kung pareho kami ng brand ni Kinshu, pero I think pareho kami. Malaki lang yun sa kanya, pero ayoko naman masyadong kalakihan kasi parang hindi naman maganda, kasi petit nga ako at maliit yung aking kamay. But gusto ko lang ipakita, eto, I think this is my 3rd time na Invicta na brand na relo. Gustong gusto ko to. Eto, it's color gold naman siya, kasi yung binili sa akin ni Sweetie last Christmas, I think 2 years nandito pa yung mother-in-law ko, is two-tone, yung kagaya nga nung kay Kinsho, parang may gold, may white, at saka blue din to. This time naghahanap ako ng black, pero wala na silang available. Napakabilis yung Christmas mawala, but it's okay. Hindi siguro para sa akin, but for very happy kasi this time I got the gold one with the blue one.
And for me yata, my color for the year, I don't know kung blue or brown. And it's lucky color for me. So it's okay. Papaliitan ko na lang siya. And it's nice talaga. Ganda niya, guys. Sobrang happy ko. Talagang wish ko to. Siguro, I make a wish na may nagustuhan pa ako. Medyo little expensive din siya dito with the tax din. But, alam mo yun, sometimes you need to invest your things. Lalo na if you work hard. I think, deserve mo yun. But not all the time, deserve mong gumastos. You need to save pa rin. That is a top priority. But for me, I love watches. Ito ang sobrang challenge or expire sa akin para magtrabaho, mag-ipon dahil alam ko naman sa sarili namin na although kung lumalabas ka, kumakain ka, bumibili ka, but we always top priority our family, our future at konting tabi para sa future namin, hindi nawawala. So this one is a little happiness, it's Christmas. Sabi nga, hindi naman palagi porket Pasko ay we need a material things or pera palagi. No, this is another bonus para sa mga sarili natin. And sometimes, nakagawian na natin ito, mabigyan ng sarili natin. Para sa ganon, next year, we work hard, we save, and be happy, di ba? So, you know how to handle everything. Alam mo kung paano mo i-handle yung buhay mo para gumaan, maging masaya, at maging maayos, di ba? Huwag naman yung masyadong porket umaapo yung blessing mo ay sobrang luho ka na, nakakalimutan mo na yung bukas. Kasi hindi palaging masigla, hindi palaging malusog, hindi palaging may trabaho, may negosyo, or may pera. So you have to be balanced for everything. And for me, this is an extra bonus for us because may extra kami and we know that we work hard and I think for the simple things, mapapasaya namin ang sarili namin. Only this one was sharing na for basic experience, diba? Kasi iba't iba naman tayong iba nga. Sasakyan pa, yung iba nga, ganun. But I think next year may pinaghahandaan ako na very special investment for gift. Abangan nyo yan, i-vlog ko yan, i-diary ko yan. Talagang we work hard for that, na alam namin makakatulong ito at magiging safe kami in the near future. Kailangan this time, kailangan din tayo matutong mag-invest para malaman natin kung saan patutunguhan yung pinaghihirapan at pinagtatrabahuhan natin. Hindi natin kailangan magmadali, i-compare ang sarili natin sa iba, makipagkompetensya, makontento muna tayo sa mga meron tayo, ipagdasal natin, pag-ipunan at paghandaan para sa ganon maging maganda lahat ang resulta. For me, this time na matagal ko rin gustong i-prepare, invest, kasi alam kong ito'y makakatulong sa pagtanda namin or sa anak namin in the near future. Dapat lagi tayo may backup ng ganon para everything kung ano man ang mangyari, at least kahit papano, we have a simple life in the future talaga. Or meron tayong mga nakatabi para matulungan natin ang ating mga sarili. Kasi for me, hindi naman natin kailangan din iasa yung sarili natin with our family, friends, or sa anak natin kasi naka-base yan ngayon na malakas pa tayo, may trabaho pa tayo. So we'll know kung ano mga dapat gawin natin or paghandaan natin in the near future. So yun lang, I share with you guys. This one is a very nice, I think magse-separate vlog ako ng what I got on Christmas Day. Tapos kasi ito pinaka-wish ko din talaga. I think last year or last year pa dito sa Amerika, nauso talaga itong car na bag. Actually, may gusto pa ako nito na parang sobrang black lang siya. Yung talagang original first bag niya. Halos naubos na siya. I go to the mall, outlet mall, and I think sa mga TJ Maxx, Ross, Marshall, nagtitinda na rin sila ng ganito, but hindi ko siya mahanap. At finally, nung talaga sa outlet mall in Black Friday, talagang eto na lang, wala tayong magagawa, diba? So, happy ako kasi I think black and brown is just the same for all around na mga damit natin. Making classic, casual, or something. So, I think ina-idolize ko siya. Sabi ko, I wish kahit isa man lang magkaroon ako ng souvenir sa kanya dahil nagko-collect ako ng bag. Although, hindi ko lahat naman nagagamit ng bag ko, pero I pursued na maayos, malinis, and ma-share ko to sa aking anak or sa mami ko. So, hiraman talaga kaming tatlo. Pag alam kong okay na at gusto naman nila laling anak ko, nagre-request siya ng mga bag, even though magkaiba kami ng gusto ng anak ko, pero may mga bag din siya na nagugustuhan ko. Si mami naman, pareho kami ng taste niya. So, naghihiraman kami. So, hindi ako nanghihinayang. And this time, gusto ko to. Pero, ni-wishlist ko na pag nagka-extra ako, gusto ko rin ng isang black. Ipapakita ko na lang sa inyo kung anong na-receive ko or binili ko for Christmas. Very simple lang naman. For me, yun lang. So, yun lang guys, ang aming naging Christmas ni Sweetie ngayong 2025. Masaya,
But sabi nga, may konting lungkot, wala yung aming anak, hindi namin kasama ang side ni Sweetie, hindi ko rin kasama sina Mommy at Daddy. No, although ang liit lang ng pamilya namin, so maganda talaga nagkasama-sama. Pero through internet, through video call, ay talaga napagtitibay ang mga relasyon at komunikasyon ng bawat isa. Laking tulong nun. Talagang sobrang blessed tayo dahil nakikita natin sila. Kahapon kasi after our dinner na makapaglinis, makapag-freshen up, talagang tuloy-tuloy yung usap ko sa mga pinsan ko, sa anak ko, sa Mommy at Daddy ko, and sa side ni Sweetie, nagkumusdahan din. So, hindi naman ako nakafeel ng lungkot. And for me nga, may friend ako na nasa ibang bansa, isang states din, I think Florida, kanina mag-usap kami. Pareho na kaming nasanay kasi since nakagraduate ako ng college, nagtrabaho na ako sa ibang bansa. Although, pag may budget, nakakauwi ng Pinas, wala pa naman akong anak noon, wala pa akong pamilya. Pero sobrang close ko sa Mommy at Daddy ko dahil wala akong mga kapatid, ganun din sa mga kamag-anak ko. Sanay kami na every Christmas we have to get together, magandang may mga pagkain, exchange, regalo ng excitement, kwentuhan, kumustahan, tawanan, 'di ba? And sampla na makapamasyal sa Manila. Alam mo yung mga ganong tipo. But this time, syempre naiiba na ang mundo, naiiba na lahat. But at the best, kung sino yung natitirang pamilya mo at friends mo na nandyan, na talagang hanggang ngayon ay matibay pa rin kayo, whatever kung anong pinagdaanan nyo. You stay, mahalin nyo sila, pahalagahan nyo sila. Give time sometimes, kamustahin, i-text, tawagan, it's a very important. Hindi lahat ng tao na hindi natin nakakausap sometimes is okay lang. Sometimes maganda rin kumustahin sila, kung may problema sila, pinagdadaanan na nila, or makapag-share din tayo ng moment kung anong buhay-buhay na meron din tayo. So, yun lang. So, yun lang naging aming happy moment. Masaya rin ako nung nagsimba. Napaiyak nga ako. Sabi ko kay Sweetie, napaiyak ako nung parang may kinanta siyang Silent Night, bang ganun. Kasi nga, syempre, kahit medyo dalaga na yung anak namin, parang nalulungkot ako kasi, di ba, it's so far for us na lumaki din siya na on and off ang Pasko, bagong taon, birthday. Pero, we're so lucky kasi mabait, maunawain ng aming anak. Lagi namin siyang kinakausap at ini-explain ng lahat. At sabi nga ng friend ko, not all the time naman na magkakahiwalay kayo. It's all process. And, excuse me, mabait ang Diyos, in time magkakasama-sama. Lahat naman ay may reason, hindi naman natin kailangan problemahin kasi yung time, effort, love, nandun naman, and although yung kailangan, financial or something, na ibibigay naman kahit very simple ay nagagawa naman. Pero, it's not all the time pera, regalo ang ibigay natin sa kanila. They need attention, kausapin, ipadamang mas mahal na mahal natin sila. Pag may problema sila or kahit wala silang problema, we always been present. We're not actually present physically, pero yung nabibideo call mo sila, nakakausap mo sila, nakakamusta mo sila, natatanong mo sila, ay talagang todo effort na yon talaga. So yun lang naman na share ko. Sobrang haba na ng aming Christmas from 24 to 25. The very special moment namin dito sa Amerika or dito sa California. Very special. Lahat ng mga blessings namin ngayong 2025. Sabi nga ni Father kahapon, not all the time is perfect, but ang magandang lesson na sinabi niya this time is to forgive, forget, and let go. I think on my process, marami akong natutunan, marami akong dapat itama. You have to be mature. Tao ka lang din, nagkakamali ka. But for me, hindi naman grabe yung mga ginawa mo para magstay ka lang sa bagay na yon. And I think kung sabi nga you have to be let go, yun nga yung mga tinatawag na seasonal. Kailangan silang dumaan sa buhay mo dahil may kailangan silang baguhin sa'yo, ituro sa'yo para mas mabuti kang tao. At maging pattern mo yon na hindi mo na siya gawin at maging disiplina ka na para maging mas maayos ang buhay mo. Yun. So talagang yung happiness ay masayang-masaya kahit sobrang typical na 100% yung pagsubok ngayong year na to. Mabait ang Diyos kasi all my wishes, all my prayers, talagang grinant niya, ginaid niya ako at naging strong ako sa lahat na yon. Kaya naman for me, swerteng-swerte na ako noon at talagang alam ko at tinapi ko sa sarili ko na good job for this year. Hindi ka man perfect but I think you do your work proper and alam mo yan, mapapangiti ka na lang na you pass the test din talaga. Yun lang, masashare ko lang ngayong Christmas. Yun nga, walang masama kung tayo mag-let go, walang masama kung tayo mag-forgive,
walang masama tayo mag-say sorry kung may nagawa tayo. Kung hindi naman nila tatanggapin, hindi na natin problema yon. At least we confess, at least nakapagpalaya tayo, at least for sure magiging masaya tayo at open ang lahat ng blessings sa atin. Kasi hindi maganda yung sabi ni Father, nagtatanim tayo ng galit, iniiwan natin ang lahat, tanggapin natin kung may pagkakamali tayo, tanggapin natin na makapag-sorry tayo, tanggapin natin lahat-lahat, itaas natin sa Kanya, and for sure, magiging magaan tayo and more blessing and peace ang mararamdaman natin ngayong Pasko. And totoo yan, kasi kahapon, before I live in a church, tinaas ko na lahat sa Kanya and I feel so peace and love sa sarili ko. Kaya naman siguro this year, even though not perfect everything, pero happiness and peace and more blessing ang naramdaman ko. Kaya this time, maraming salamat sa Panginoon, sa aking asawa na very supportive, mapagmahal, and hindi man perfect ang lahat, pero napagtitibay ang lahat, napag-uusapan lahat, nagiging center ang pananalig at pagdadasal. Sa aming anak, ay sobrang swerte ko, talagang hindi ako nagkakaroon ng problema sa kanya. Even though malayo kami, video call or text lang kami, ay talagang sobrang okay ang pag-aaral. Napakabait, napakaganda, napakatalino, very disciplined, nakikinig sa amin. And kapag tinutuwid namin siya, ay nakikinig siya at binabago naman niya. Syempre, hindi naman lahat ng anak ay perfect, pero sabi nga, hindi ganun grabe yung ginagawa niya. Kaya sobrang blessed talaga ako. And this time na magka-college na siya, konti na lang, alam ko na papasok na siya sa mundo na magkatrabaho. I'm so excited na, alam mo yun, na parang very powerful na, lahat ng achievement mo talaga, eto na. Talaga mapapawaw ka na sa mga hirap mo at may resulta ng maganda. Next naman sa aking parents, so sobrang very supportive, pinagpapayuhan kami, pinagdadasal kami, and I would say na sobrang thank you sa mga small business din namin, tinutulungan nila kami, and they sharing a lot of things for us. Kaya naman ako, doble-doble ang pagmamahal, pag-aalaga ko sa kanila. Blessing na sa akin at swerte na akong hindi sila nagkakasakit, malusog sila, walang problema. Although may mga problemang dumating, yun nga, nasako na yung bahay namin, gawa ng bagyo, pero God is good kasi talagang pinipare niya ako at pinipare niya ang mami at daddy ko na pagtulungan namin na ayos talaga namin. So, ibig sabihin, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Diba? Ang saya. Yun lang naman share ko this time. And sana this coming 2026, hindi man natin alam kung ano magiging kapalaran, but we have to be prepared. Ipagdasal natin, magkaroon pa rin tayo ng list of goals, dreams, para magkaroon tayo ng pattern na magtrabaho. Sabi nga ni Father na pag lagi natin sinasabing napapagod tayo, ay talagang minsan tinatanggal sa atin. So, wag tayo although nandun na yung reality napapagod tayo sa lahat. Tao lang din tayo. But sometimes, hindi rin magandang ugaling magsabi tayo ng mga negative ng ganun. Kasi sometimes, pangit yung resulta. I don't know on my base, naririnig lang din, and totoo yun. So, i-manifest natin yung kagandahan ng pagpasok ng taon para next year, mas masaya at mas marami pa rin tayong blessing na marireceive. Kasi sabi nga, tayo rin ang gagawa ng ating kapalaran. Kung gusto nating maging malungkot, mangyayari yon. Kung gusto nating maraming problema, mangyayari yon. Pero kung gusto natin ng peace at katahimikan, ay kaya rin natin gawin. Samahan lang din natin ng tiwala, prayers, and focus lang tayo. For sure, magiging maayos ang lahat. Yun lang guys. Merry Christmas to everybody. And I'm so excited for the next year. I'm excited din na magtrabaho. And alam mo yun, although marami tayong dapat i-priority, pero wag din natin kakalimutang alagaan, mahalin natin ang ating sarili para mas marami pa tayong magagawa. And syempre yung pagmamahal sa ating pamilya, sa ibang tao, and alam mo yun, kung kaya nating i-focus lang natin. And be thankful at makontento lang tayo sa meron tayo. Dahil for sure, pag ganun ang nakikita ng Diyos, mas marami pa tayong ma-blessings na marireceive. Yun lang guys ang maiiwan ko for this 2025 for Christmas. Ang haba na nito, hindi ko alam paano to i-edit. Pero na-enjoy ko yung Christmas with my husband. At kahit malayong pamilya namin, mga kaibigan namin, ay sobrang saya talaga namin. So guys, thank you for watching for my whole Vlogmas day. I think this is the last day of Vlogmas. Nag-enjoy ako, nakapag-share ako. And I think before ending of 2025, may mga ilang vlogs ako na gusto kong i-save sa digital diary ko at makapag-share pa rin ako ng mga ilang comments. Kasi may maganda akong topic doon na why we need to let go.
'Diba? So, kailangan, sabi ko, sige na nga, itapik natin yan. Para naman sa ganun ay, ano mo yon, because if you time na nakapag-let go ka na at nasa healing process ka na, magaan mo nang ikwento, even though na may nagawa ka rin not good, pero ang sarap sa pakiramdam kasi nakalaya ka na, masaya ka na, may peace ka na. At bakit mo ba ginawa yun, diba? So, topic natin yan. Sabi nga ni Edison, gawin natin yan. Pag-vlog tayo ng ganyan kahit mga naka-video tayo. And to makapag-share tayo ng mga kanya-kanya nating opinion. So, abangan nyo yun. Baka magawa namin kasi it's a long weekend for Christmas and New Year at baka may singit namin yan sa vlog natin. Okay guys, thank you for watching my vlog. And I think mag-vlog ako ng isa pa what I got on Christmas Day. I-save ko yan kasi taon-taon nag-save ako yan kahit birthday ko. Baka maisingit ko yan. So guys, thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. Thank you for watching our vlog. Maraming salamat po dahil sa panunood nyo nakapag-share din tayo ng blessing ngayong Christmas. Kaya, Merry Christmas and Happy New Year and see you again in my next vlog. Merry Christmas! Thank you.